Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, nako, delikado to mga kababayan. Si Representative Sandro Marcos ng 1st District ng Ilocos Norte. Mukhang may nagsabi po na mukhang tinamaan din ng milagro. Ha? O bakit sa 2026 National Expenditure Program ito? Mukhang may mali yata dito ha? May isa po kasing kapwa congressman ni Representative Sandro Marcos ang nagsabi na tinamaan din ng milagro yung distrito ni Kong Marcos. Naku, yari tayo dito. Oy, Representative Sandro, sabagay itong bata naman na ito, siguro makakapagpaliwanag siya dyan. Aantayin lang natin yung kanyang official statement tungkol po dito sa ibinunyag ng isang kapwa niya mambabatas. Okay? At ganun din po, ang hari po ng Senado na walang iba kundi si Escudero ay sinasabing hindi lang siya ang kandidatong tumanggap sa mga kontratista. Ayan po ay isa sa mga investigasyon ng isang samahan ng mga journalist. Okay, so muli, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po mga kababayan, sa ulat po ng isang investigative journalist, no, yung grupo po ito, sinasabi nila, ayan po sa Abante, hindi lang si Chis, ilan pang senatorial candidate tumanggap sa mga kontratista. So yan po ay yung PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Ayan na, matindi po yan. Yan po yung nagsisiwalat, no? Talagang nag-iimbestiga, investigative nga na mga samahan ng mga journalist na talagang nilalabas yung mga korupsyon, mga anomalyang ginagawa ng ating mga leader o mga mambabatas, whether national or local. So sabi nila dito, hindi lang daw po si Chis Escudero ang tumanggap ng kontribusyon, sa mga kontraktor. Ayan. Hindi lang umano si Senate President Chis Escudero ang tumanggap ng donasyon mula sa kontratista ng gobyerno para sa eleksyon. Sa ulat ni Dexter Ganibe sa agenda ng Bilyonaryo News Channel, lumabas aniya sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalists o yung PCIJ na tumanggap din umano si Senator Joel Villanueva, si Joel Islayer, ng 20 milyong donasyon para sa 2020 elections mula sa San Jose Builders. Ay, yari ka Joel Villanueva. Yan ang napapala mo dahil sa kayabangan mo. Ang naturang kontratista umano ang nakakuha ng mahigit na 2 billion, from 20 million naging 2 billion. Yung kay Escudero, 30 million, ilang bilyon. Kontrata para sa pagtatayo ng 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Ay, grabe naman. Joel Villanueva, kaya naman pala. Sa bagay, yung 20 million, ilang porsyento lang yan ng 2 billion. Di ba 0.001 siguro yan, wala pang 10%. Sa hiwalay na report ng PCIJ na napagsilip naman sa 2013 election, tumanggap din umano ng donasyon si Escudero ng 10 milyon mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 milyon naman sa Tokwing Construction. Ako, labo na ng mata ko mga kababayan, pasensya nyo na. Escudero, hindi lang pala dun sa isa, yung kakilala mo. Hindi lang pala si Lubiano, no? Ito, kung sino yung itong contractor na nagbigay kay Joel Villanueva noong 2022 ng 20 million, si Escudero rin pala noong 2013 election tumanggap dito sa New San Jose Builders at dito sa Tokwing Corporation Construction ng tag sa 10 milyon. Gayon din umano oy, Bam Aquino, hindi ka rin pala malinis Oy, kala mo lulusot ka, Gayon din si Bam Aquino, Nancy Binay at JB Ejercito. Oy, JB Ejercito, isa ka pa pala.
O, nagkakabukingan na mga kababayan. Oy, Bam Aquino, ha? Ano yung sinasabi mong grupo mo? Bayag? Bam Aquino Youth Action Group? O, care to share? Sino po na kontratista ng gobyerno ang nagbigay sa iyo ng donasyon? Ha? Na tumanggap ng magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng Department of Public Works and Highways. Huling-huli kayo, walang sinasanto ang Philippine Center for Investigative Journalism. Bam Aquino, oy, kala mo oy. Siguro may paliwanag dyan si Bam Aquino. Oy, Bam Aquino, ikaw din pala, tanggap-tanggap. Nancy Binay, tanggap-tanggap. JB Ejercito, oy, lahat kayo. Wala pong sacred cow sa inyo. Si Rapi Tulfo kaya saan? Si Erwin Tulfo. Si Lito Lapid. O baka naman si Risa Hontiveros. Ay, Risa Hontiveros, baka nananahimik. Mahirap po ang tahimik, mga kababayan. Baka may tinatago. Huling-huli, di ba, Bam Aquino, ha? Bam Aquino, para malinis mo ang pangalan mo na hindi ka dito, magbigay ka ng official statement sa pahayag ng PCIJ. Binasa ko lang, Bam Aquino, ha? Meron ka naman bayag siguro kasi may bayag group ka eh. Bam Aquino Youth Action Group. Di ba? Bayag. Now, punta naman tayo dito sa anak ng ating Presidenteng Marcos. Si Representative Sandro Marcos. Kasi po, may binunyag po si Representative Puno. Sa kanyang, yung, kasi isa, siya dyan na, yung na-press con siya Dito po sa Abante TNT, distrito ni Sandro Marcos, tinamaan din ng milagro sa 2026 National Expenditure Program, sabi po ni Puno. Hindi nakaligtas sa milagrong nangyari sa 2026 National Expenditure Program ang distrito ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ito ay ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno na nagpahayag ng pagkadismaya sa mga proyektong naispondohan para sa susunod na taon. Sa susunod pala na taon, tama naman. Dahil hindi ito ang pangunahing kailangan sa kanilang distrito at ang iba pa ay tapos nang gawin pero nilagyan pa rin ng pondo. Yan yun. Yan yung sinasabi ni JB Ejercito na pang-pamilya at yung pang-sports, dalawang uri ng flood control project. O anumang proyekto sa DPWH o anumang proyekto ng mga ahensya ng gobyerno. May pang-pamilya, ayan yung above board. When you talk about above board, pinagbotohan, nag-agree ang mga stakeholders. Above board Yung pang-sports, yan po yung paglalaruan nila. Yan po yung nanakawin nila. Tulad ng ghost projects. Tulad din na sinasabi ni Pampilo Lacson dati na tapos na yung proyekto, bakit sa susunod na taon na pondohan may pondo pa rin? Kasi po, kunwari, irerotropit. Kunwari, may sira. Pero sa totoo lang, wala namang sira. Kanila na yung pera. Gagawa na lang ng kunwaring report at may kakutsaba sa Commission on Audit. Ayan po yan. Ngayon, paano nasama dito ang distrito ni Sandro Marcos? Sa isang press briefing noong Biyernes, sinabi ni Puno na ang district engineer at regional offices ng DPWH na may sakop ng kanyang distrito ay nagsumiti ng listahan ng mga kailangang proyekto upang mapondohan sa susunod na taon. Pero pag labas umano ng NEP ay nawala ang mga proyektong ito at napalitan ng mga proyekto na hindi naman alam kung saan nanggaling o sino ang napasok. Ayan. Yan yung tinatawag na insertion, di ba, Terry Ridon? Ayan, lumalabas na po Kung hindi ba naman napakawalang hiya ng gumawa nito, sabi nga ni Maho, Secretary, former DILG Secretary, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung distrito ng ating Pangulo at ng ating Majority Leader, kinana rin ng mga ganyan. Napakawalang hiya talaga. Tingnan ninyo, hindi pala kasalanan ni Representative Sandro Marcos. Yung nirereklamo po ni Representative Puno ng Antipolo City, tama ba? House Deputy Speaker, ay yung doon sa NEP, may mga proyekto para sa kanilang mga distrito. Nakalagay na doon.
Distrito ni Sandro Marcos, distrito niya sa Antipolo City ni Represent Puno. Paglabas naman ng panibagong NEP, wala na yung mga proyekto para sa mga distrito nila. Ano nangyari? Sinong gumawa nun? Sinong nagsingit? Sinong nakialam? Alam ba yan ng Pangulo? Di ba? O ngayon, bakit during review? Sabi ni Pangulo, nire-review niya, bakit hindi nagtataka ang Pangulo? Bakit nasaan yung nilagay nating proyekto dito? Nasaan ito? Bakit iba ito? Ayun, ang dapat tinatanong ng Pangulo. Yun ang dapat yung binubusisi. Dapat, Pangulo, dapat pag nire-review mo na yung resulta ng BICAM, pag nireview na yung resulta ng BICAM, kunin mo yung original na NEP mo. I-compare mo dun. Kung halimbawa, may siningit doon. Tulad ni Villanueva, singit na naman. Tanggalin mo. Wala yan, Iba yan, Bakit nawala ito? Diba? Wala sa original ko yan. Kaya nga ang sabi ni Pampelo Lacson, ipasa ng BICAM ang NEP as is. As is. Oo. Pero ang maganda, bawasan nyo yung pondo kay Pusit. Walang kwenta yung opisina na yan. Oo, mawawala ang pondo dyan. Bakit? Gagamitin ni Pusit pang around the world yan. Oo. Kaya ito po, nagalit po si Puno. Sa kaso naman ng Marikina City, sinabi rin ni Puno na nagrereklamo si Representative Marcelino Teodoro dahil ang mga nakalistang proyekto mula sa DPWH para sa kanyang distrito ay tapos nang gawin pero muling naponduhan. Tingnan mo. Bibiktamahin na nila. Ayun, kaya walang kaalam-alam yung iba. Ngayon, nasisisi sila, damay sila sa galit ng taong bayan. Damay sila sa akusasyon ni Magalong na parang ang tingin lahat sila mga gago. Yung iba nga walang alam eh. Tingnan mo, pupunduhan pa, wala namang sira. Sinabi ng mambabatas na mahalagang malaman kung sino ang nagpasok ng mga proyekto sa mga distrito. Correct, I agree. Dapat alam natin yan. Kaya sabi ko, dapat imbestigahan natin ang nangyari. Nag-agree naman sila. Sino bang may kagagawan yan? Paano bang nangyari yan? Ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back. Correct. Ayan, idiom po yan. Nagtataka rin si Puno kung hindi ba nagdududa ang Department of Budget and Management sa mga pare-parehong pondo na nakalaan sa magkakaibang proyekto. Correct, I agree. Diba? DBM Pangandaman. Hindi ba nakikita ng DBM yung allocation? 73 million, 73 million, 73 million. 10 73 million tapos 10 rin na 93 million. Oo nga naman. Amena Pangandaman. What's wrong with you? Hindi ba nila napupuna yon? Sunod-sunod naman. Nakapila yon sa isang pahina, di ba? Tama. Sabi rin ng Pangulo yan. Hindi naman porket magkakatabi kayong barangay, pare-pareho na kayo ng needs, pare-pareho kayo ng numero, 50 million, 50 million, 50 million. Madam Amena Pangandaman, care to explain? Yan na-call out ka ni Puno. Kung ganito rin naman umano ang mangyayari, sinabi ni Puno na makakabuti pa kung mag-reenact budget na lamang. Correct. Pero, reenact budget 2025, tanggalin nyo yung insertion ng BICAM. Yung 600 billion na yan. Yung kinupit ni Escuderong 142 billion. Kung walang hiyaan na ganito, dalhin na lang natin lahat sa presidente. Ayan. Kapag hindi naaprubahan ng Kongreso ang GAA, bago magsimula ang taon ay magkakaroon ng reenactment budget kung saan ang Pangulo ang mamimili ng mga popunduan. I agree. Sige, ganun na lang. Kasi pag nag-reenact budget tayo, the amount will remain. Hindi naman ganun kalayo sa last year's budget yung halaga. All the project classifications and titles will disappear. So anong mangyayari? Zero base ka ngayon. Isa-isa kayong pipila kay Presidente, i-justify ninyo. Pero mas mabuti kung i-justify namin kay Presidente ito kasi alam namin, tinitignan niya ito at baka saka nagmamalasakit siya sa tao. Ay talaga naman yan. I agree mga kababayan. Isa-isa kayong magpaliwanag. Hindi kasama ang mga senatong dyan, saka congressman, mga walang hiya. Huwag niyong isali si Joel Villanueva dyan, saka si Escudero, saka si Speaker. Yan, yung mga mahilig mag-insert. Pasensya naman sa mga fans ni Speaker. Tahimik pero may kabalbalan di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos.
Bye-bye. God bless.